Gusto mo bang maglagay ng halaman sa iyong silid tulugan ngunit nahihirapan kang pumili? Yung mga halaman na swerte na magbibigay sa iyo ng ginhawa sa pera at mga halamang may dulot na benepisyo sa iyong kalusugan? Kaya naman, aalamin at tatalakayin natin kung ano-anong mga halaman ang dapat mong kasama sa iyong oras ng pahinga sa loob ng iyong silid tulugan upang bigyan ka nito ng magandang kapalaran at kalusugan at nang sa gayon ay hindi ka na mahirapan sa pagpili ng mga halaman na iyong ilalagay sa loob ng iyong kwarto. At bago tayo magpatuloy ay pakipindot mo muna ang subscribe button at pakipindot mo na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload na video. May mga halaman na itinuturing sa feng shui at vastu na kaya makapagdulot ng swerte sa usaping pera at nakakapag-enhance ng iyong espiritual na enerhiya upang magkaroon ng proteksyon laban sa mga negatibong enerhiya na umaaligid sa atin habang ang ating katawan at isipan ay namamahinga. Pinaniniwalaan din sa kanilang kultura na ang mga halamang ito ay lubos nating kailangan upang bigyan tayo ng proteksyon habang natutulog, sapagkat ang pagtulog ng isang tao ay ang pinakamahinang punto ng katawan at bukas sa mga negatibo at masasamang puwersa. Kaya naman, ang mga halaman na ating tatalakayin ay siya mong dapat nakasama sa loob ng kwarto upang maging ligtas sa anumang negatibong puwersa at upang magkaroon tayo ng magandang mood sa tuwing tayo ay gigising. Number 3, snake plant. Alam mo ba na ang snake plant ang pinakaswerteng halaman ngayong Year of the Wood Dragon ngayong year 2024? Ayon sa mga feng shui expert na ang paglalagay ng snake plant sa loob ng kwarto ay mainam sa ating spiritual na kalusugan dahil ang snake plant ay isang yang wood element na sumisimbolo sa liwanag at ito ay pinaniniwalaang pumupuksa ng mga masasamang pangitain sa iyong panaginip. Ang mga dahon na hugis espada ng snake plant ay pinuputol din di umano ang mga negatibong enerhiya at presensya ng mga masasamang espiritu ayon sa vastu. Nakakabuti rin ang paglalagay ng snake plant sa loob ng kwarto sapagkat pinapagalaw din di umano nito ang mga stagnant energy upang hindi magdulot ng kamalasan at maipon sa ating kwarto sapagkat ang kwarto ang isa sa steady chi area dahil sa palaging nakasara ang pinto dito. Bukod pa dyan ay malaki rin ang nagagawa ng paglalagay ng snake plant sa ating silid tulugan dahil ang snake plant ay mainam sa pamamagitan ng pagsipsip ng mga impurities at toxic substance at pagbabawas ng mga allergens sa hangin. Nagdudulot din ng lamig ang mga snake plant kaya kapaki-pakinabang ang mga ito kapag inilagay sa kwarto upang makabawas ng init ng atmosfera. Ang snake plant ay matibay at magaling sa iba't ibang kondisyon. Sa pag-aalaga naman dito ay kailangan ng regular na pagdidilig dahil ayaw nito na mababad sa tubig ang lupa nito. Kung may bintana ang inyong kwarto ay maaaring hindi na ito ilabas dahil kayang mabuhay ng snake plant sa low light. Kaya naman maraming plantito at plantita ang hindi nagpapawala ng snake plant sa tahanan dahil sa napakaraming swerte ang maaaring idulot nito. Number 2, ZZ plant. Hindi lamang sa front door at opisina swerte ilagay ang ZZ plant dahil isa sa best area ang bedroom para ipwesto ang iyong ZZ plant. Alam mo ba na ayon sa vastu at feng shui na ang paglalagay ng ZZ plant sa silid tulugan sa bandang east part o east part window ng kwarto ay sumisimbolo sa money basin, ang unang pagsikat ng araw sa bukang liwayway ay pinaniniwala ang swerte sa pera at negosyo at ang paglalagay ng ZZ plant sa area na ito ay sinasalod di umano nito ang swerteng dulot ng liwanag mula sa bukang liwayway at ito ay isang positibong simbolismo upang bigyang sigla ang bawat miyembro ng pamilya upang maging masikap at ito ay dahil sa sumisimbolo ang ZZ plant sa good fortune at harmony. Ang pagkakaroon ng ZZ plant sa kwarto ay nagbibigay din ng proteksyon sa espiritual na aspeto upang maiwasan ang pagkakaroon ng gulo sa isip dahil sa may taglay din di umano itong purification energy na nagpapalayas ng mga masasamang enerhiya. Mayroon din itong kapaki-pakinabang na benepisyo kung mayroon kang ZZ plant sa kwarto dahil ayon sa clean air study ng NASA na kaya nitong puksain ang mga polusyon
upang bigyan tayo ng malinis na hangin sa tuwing tayo ay nagpapahinga na sobrang epektibo upang magkaroon tayo ng magandang pag-iisip na nakakatulong sa pagkakaroon ng magandang desisyon at mga gawaing kinakailangan ng talas ng isip. Number 1. Money plant. Ang halamang money plant ay all around sa mga area sa loob ng bahay. Swerte itong ilagay sa ating living room at kahit sa loob ng bathroom area. Pwedeng-pwede din itong ilagay sa loob ng silid tulugan sapagkat may mga benepisyo itong nakatutulong sa ating kalusugan dahil isa ito sa mga air purifying plant. Ayon sa Feng Shui at Vastu, ang money plant ay akma rin na ilagay sa silid tulugan dahil sa isa itong attractor ng positive energy. Ang pagpasok ng positive energy sa loob ng silid tulugan ay pinaniniwalaan nilang magdudulot ng swerte sa kapalaran at maging sa financial na usapin. Pinaniniwalaan din na ang mga positive energy na hinahatak nito sa loob ng silid tulugan ay nagbibigay proteksyon sa ating katawan at espiritual laban sa paglapit ng mga masasamang enerhiya. Kilala ang halamang ito na nagbibigay ng positibong pag-iisip kung ito ay malapit sa mga taong natutulog upang bigyang lakas ng determinasyon ang isang tao sa panaginip na magsipag at umunlad sa hinaharap. Ang money plant o kilala sa pangalang potos ay nakapag-aalis ng amoy kulob o mga hindi ka nais-nais na mga amoy at mga dust particles, at ang potos ay nakatutulong pigilin ang mga ito upang hindi tayo magkaroon ng mga allergies at ito ay mainam para magkaroon tayo ng mapayapang tulog. Ang mga halaman na pinaniniwalaan at itinuturing na swerte na dapat nating ilagay sa loob ng silid tulugan ay isang kaisipan lamang upang maging gabay sa ating kapalaran at buhay, upang gawing positibo ang ating pag-iisip at upang abutin ang mga bagay na gusto nating makamit. Ang paniniwala sa pamahiin at usaping swerte at malas ay nasa kultura na nating mga Pilipino at ng maging ibang lahi. Hindi naman masamang maniwala sa mga mungkahi o mga payo at pamahiin mula sa Feng Shui at iba pang mga kasanayan ng mga nakakatanda. Nakakasama lamang ito sa ating buhay kung labis na ang ating paniniwala at naapektuhan na ang ating estilo ng pamumuhay at nakakalimutan na nating bigyang oras ang mga dapat bigyang importansya sa buhay. Kung hindi tayo naniniwala na ang mga halaman ay may dulot na swerte, ang mga ito naman ay may dulot na benepisyo sa ating kalusugan at ito ay ayon sa mga pagsasaliksik ng mga siyentipiko. Anumang sobra ay lubhang nakasasama. Mas mainam na balanse ang ating mga pananaw at pangunawa sa mga paniniwala at kasanayang ating makikita at mararanasan, at ito ay pagpapakita lamang ng respeto sa anumang paniniwala na mayroon ang mga tao, dahil ang swerte ay matutupad kung sasamahan natin ito ng positibong pag-iisip, pagiging mabuting tao, pagsusumikap at higit sa lahat may pananalig sa ating Diyos. Isang episode na naman ang natapos sa linggong ito. Hangad kong nabigyan kita ng mga ideyang makabuluhan. Kung ikaw ay may mga topic at katanungan na gusto mo mabigyan ng linaw, ay comment mo lamang yan at aking susubukang bigyang paliwanag ang iyong gusto maging paksa para sa susunod na episode ng Ideya PH. Kaya huwag kalimutang pindutin ang subscribe at pakipindot na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload na video.